Hello mga tao, ito ngayong araw na umalis na kami sa kondo nila Ninang at dediretso na nga kami at pupuntahan namin sila Ate May sa Ocean Park. At ito, nandito kami sa lobby, naghihintay ng grab namin at ngayon nakasakay na kami. So on the way na nga ulit kami sa Ocean Park at another hilo moment na naman sa aking asawa. Pero konting harot muna ay aroy. At ayan, nandito na nga kami sa Ocean Park. So ako muna nga ang pumila dito dahil ang asawa ko ay ihing-ihi na kaya hinanap niya muna ang restroom. Sa sobrang advance nga namin mag-isip, kahit wala pa si Harrison ay ipapasyal na namin siya dito. Training na rin namin mag-asawa hanggat wala pa si Harrison ay alam na namin ang pasikot-sikot dito sa Ocean Park. At ito na nga si Buntis, successful ang ihi. At ayan nga, tawan-tawa kaming dalawa dahil wala pa si Harrison ay nandito na kami sa Ocean Park. Pagpasok nga namin ay na-surprise kami sa sobrang lalaki ng mga isda. Hindi ko rin talaga in-expect na ganito kaganda dito sa Ocean Park. Kaya para talagang bumalik kami sa pagkabata ng aking asawa. At saka hindi naman masyadong halata na nag-e-enjoy ako. Kita nyo, may pagkaway pa. Tuwan-tuwa din talaga ako sa mga isda dahil sobrang lalaki nila. Dahil bibihira lang talaga kami makakita ng mga ganitong uri ng isda. Dahil ang lagi lang namin nakikita sa tindahan ay tuyo, bisugo. At saka first time lang din talaga namin mag-asawa na pumunta dito. Tsaka kinakausap ko yung anak ko dito sa tiyan ng mama niya na kahit wala pa siya ay sinasabi ko na ang ganda-ganda dito. Mas lalo tuloy ako na-excite sa pagdating ng baby namin. Alam nyo yun, na-imagine ko na yung bucket list ng mga pupuntahan namin kapag malaki na si Harrison. At dito tawang-tawa ako dahil nakataas ang damit ng asawa ko. Feeling ko gustong-gusto na talaga ni Harrison makita ang mga nakikita namin. At syempre kahit may struggle tayo sa pagdala ng mga bagahe natin, ay paninindigan natin ang pagiging vlogger. Siyempre, hindi naman ari na ang buntis na magdala. Panigurado ito yung magiging tiger. Imbis na Ocean Park to, magiging Manila Zoo. At dito aliw na aliw ako sa may sea creature na ito. Dahil nakikita ko lang ito sa National Geographic. Tapos ito nga, nakita ko na sila in person. Feeling ko nga mga debattery lang sila. Sobrang dami nga magagandang isda na makikita dito sa Oceanarium. Tapos nung makita ko to, akala ko pampano. Mga talakitok pala. Na-amaze ako sa sobrang lalaki nila. Sa isip-isip ko, parang gusto kong kumuha ng isa at gawing sinigang. At dito nga pumasok kami sa tunnel. Talaga namang nakaka-amaze ang mga makikita mo dito. At para rin talaga kaming bumalik sa pagkabata. Kaya kung tatanungin mo kung nag-enjoy ako, talaga nag-enjoy talaga ako dito. Mahilig talaga ako manood ng mga laman-laman dagat. Tsaka gustong gusto ko din yung mga snorkeling activities. At tsaka isa rin sa bucket list ko ay ang ma-experience ko ang free diving. Medyo natatakot lang akong itry pa dahil paranoid ako sa mga pating. Alam nyo yun, kapag nakikita ko sobrang lalim ng dagat ay napaparanoid ako. Pero gustong gusto ko rin namang itry. At sa puntoang ito ay medyo nag-i-struggle na ako sa pagbitbit ng bagahe namin. Gawa nga na mabigat ito at nagkikis-kisa na sa kamay ko. Pero kinakaya pa rin naman dahil nag-i-enjoy ako. Sunod nga namin pinuntahan itong mga penguin. Then after nun, dito naman kami sa mga reptiles. Pagkatapos, sumunod naman kami dito sa mga nagpe-perform ng mga sea lion at mga ibon. At dito na nga rin namin tatagpuin sila Ate May at sila Kapwa Jess. Medyo na-late na nga rin kami sa performance ng mga ibon kaya ang naabutan na lang namin ay performances ng mga sea lion. Sobrang nakakatuwa to kaya mas na-excite ako na lumabas na ang baby namin. At excited na rin ako na ma-experience to ni Harrison katulad ni Baby Leia. At aring si Buntis tuloy ang marites sa akin. Dito nga ay nakapila kami dahil magpapapicture kami sa Sea Lion. Niyaya nga kami ni Kapwa Jess dahil minsan nga lang kami makarating dito kaya minsan lang dito may experience. At dahil pagod at gutom na ang buntis sa mga oras na ito ay nag-decide na siya at nagyaya na papuntang MOA. Dito nga ay nakaupo kami at naghihintay kami para sa grab namin. Pagdating nga namin sa MOA ay nag-struggle pa kami sa paghahanap ng restaurant na ito. Nakita din namin ito sa TikTok dahil nag-crave ang aking asawa sa pizza at sa pasta. Kaya dito medyo naging tiger din talaga siya. Medyo na high blood na nga sa akin ang aking asawa dahil talagang gutom na gutom at pagod na siya. At buti na lang talaga worth it ang paghahanap namin sa kinainan namin ito dahil sobrang sarap ng pizza at pasta nila. Pagkatapos nga namin kumain at habang naglalakad kami ay may kapital sa bumati sa kanya at nagpa-picture na din. Sobrang nakakatuwa dahil sa sobrang laki ng MOA na ito ay may nakakilala sa kanya. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking asawa. At habang nagwi-window shopping pa nga kami ng asawa ko ay may nagpa-picture ulit sa kanyang kapetals. Thank you so much po sa inyong support. At pagkatapos nga namin sa lahat ng aming mga lakad ay uuwi naman kami. Sa puntong ito ay hinihintay na lang namin ang grab dahil pupunta naman kami sa bus station. At sasakay na kami ng bus papuntang Batangas Pier. Talaga namang pagod na ang aking asawa at kitang-kita nyo naman narami kaming bitbitin. At nandito na kami at nakasakay na kami ng bus at good news. Buti na lang talaga at may CR ang nasakyan naming bus. Sobrang saya nga namin nung malaman namin na may CR ang bus. At ari nga si Buntis ay pumosisyon na dahil nahihiluhan na. Kakaalis pa lang ng barko. Ay ng bus pala. Ay nahiluhan na agad. Mabuti na lang talaga at natutulog lang siya sa haba ng aming biyahe. Pagdating nga namin dito sa Batangas Pier ay umorder muna kami ng aming kakainin. At aring si Buntis ay nag-CR break muna.
Mabuti na rin talaga at may pushcart dito sa loob ng terminal. Pagod na rin talaga yung mga kamay ko dahil sobrang bibigat ng mga dinadala ko. Alam mo yun, nakakaiyak na dahil feeling mo pasan-pasan mo na ang buong mundo. Ay aroy gida, abong drama ag. At eto na nga, dito kami nag-dinner sa loob ng terminal dahil gutom na kami at mamaya baka may tiger na naman kami. At ito nga ang aming dinner dahil sobrang gabi na ay nag-breakfast meal na kami. Ay aroy gid. Pumesto na rin talaga kami dito malapit sa exit gate para kapag nag-onboard na for the run na lang kami. Ine-expect nga namin na may air condition room itong sasakyan namin kaso out of order dahil medyo mahamog na nga dito sa labas. Pero no choice tayo kaya dito muna tayo sa labas. Then after 2 hours nga ipadaong na rin ang aming barko. Miss na talaga namin ang aming kama dahil antok na rin. O siya, hanggang dito na lang pala mga tao. Maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang sa muli, paalam!